Lilinisan natin yun guys. Ayan, nakikita nyo yung loob. Ayan na siya. Ito nga pala yung jet boot natin guys. Tatanggal pa tayo ng jet pump. Ayan na. Tanggalin natin ang transmission na ito dahil may leak siya. Ayan. Umaandar na ito guys. Pinandar ko na. Hindi siya umaandar kanina. Galing ito sa ibang shop guys. Hindi siya umaandar or hindi siya napapaandar ng iba dahil ang problema niya yung crank sensor dito sa ilalim. Yan, may crank sensor yan dyan guys. Crankshaft position sensor. Kumbaga yung sakit na ganito or yung connector niya guys, kagaya niyan, putol na dahil sa kalawang. Ngayon, dinugtong natin yon. Tatanggalin natin ang wiring ito para isahang trabaho tayo, para walang back job. Ayusin natin ang wire. Sinubukan ko lang munang umandar kung aandar ang makina. Ngayon, tinanggal ko rin ang carburetor. Ito yung thermostat. Tapos meron pa yan dito guys. Ayan o. May igniter pa yan dito. Ayan. Pero meron din yung crank sensor. Ewan ko kung bakit. Tapos yan, may mga tai-tai rin. Ayan. Tapos nakikita nyo yung mga ganyan guys. Mga dugtong na ganyan. Yan ang mga nag-lose contact. Ayan. Tapos tinanggal din natin ang alternator dahil weak. Mahina na ang voltahe ng kanyang pag-charging. Ayan, ito rin yung carburetor niya. Tapos wala na siyang thermostat or kinain na siya ng tubig alat. Marami ang trabaho dito sa jeepboat na ito guys. Ayan. Tapos isa pa nga palang dahilan walang kuryente guys, or hindi umaandar ang jetboat. Minsan ito nakababayan, ganyan, naka-off yan. Kailangan yan palaging nakaran. Kapag hindi pa rin umaandar dyan, na nakaran siya, minsan yung connector din dito sa loob guys. Yan, may wire yan dyan sa loob. Titingnan nyo rin yan. Ayan. Ito nga pala guys, tinanggal natin yung half gear nya dahil may leak dito. Tapos dito rin, ayan, papalitan natin yan ng rim seal. Yan. Tapos ito guys, doon ito sa Mercruiser, inorderan natin ng oil seal guys. Yan. Pagkatapos ng transmission nya, saka natin patatakbuhin sa dagat. Saka ito, pinapalitan na rin natin kasi bulok na eh. Ito yung oil seal. Ito yung leak nya. Ayan guys, ito na yung carburetor ng Mercruiser 5.0. Ayan. Tapos mamaya tanggalin natin yung pinaka-transmission. Saka ito may problema rin yan, at saka ito. Ngayon guys, dahil sumisinok siya kapag nag-revolution at saka walang pwersa, tinanggal natin ang carburetor. Lilinisan natin yun guys. Ayan, nakikita nyo yung loob. Ayan na siya. Ayan yung kanyang mga gasket. Tapos yung spring, lahat. Ganda. Ayan guys, babaklasin natin ito. Ayan. Isa yan sa mga walang pwersa. Ayan, stuck up siya. Tapos ang ano niya, ang gasolina niya malagkit na. Ayan, medyo. Ayan.
Tapos lahat ng bagay sa carburetor guys, kagaya nito, kailangan palalambutin nyo yan para hindi siya stuck up. Tapos itong mga ganito para hindi rin siya mag-overflow. Ayan. Tapos titignan nyo to kung ayos pa. Ayos pa naman. Ilinisan natin ito ng maayos. Ayan. Tapos ito rin guys, yung choke. Ayan. Mamaya titingin din natin ito sa battery. Hindi gumagana pa. Lahat yan guys, ilinisin natin ng maayos para maganda. Yan, nakikita nyo may julin dyan sa loob or may chick ball. Tatanggalin din natin yung lahat guys. Gagawa tayo ng video nito pagbuo. Yung paglinis, hindi na. Madali lang naman yung linisan. Yung pagbuo lang. May tatlo siyang jet. Isa, dalawa, tatlo. Yung isang jet na ito para yan dito sa pump. Tapos itong jet na ito para yan dito. Tapos ito naman para dito. Tapos itong control valve mo. Yan. Alam nyo paano natin ito nalawagan guys? Tiniktik ko muna. Dahil sobrang stuck up na. Napakatigas. Inampas muna natin siya para lumuwag. Yan. Yan guys, ang problema kapag ang carburetor ay matagal na na-stuck, na walang laman. Ayan, nabutin lang gumalaw na. Kanina hindi. Kapag tinulak mo yan dyan, nakaganyan lang yan, naka-stuck up. Nadala rin sa pukpok, nagalaw siya. Palalambutin natin yan guys lahat dahil mga check valve yan. Ayan. Tapos yan, may nakikita nyo yung mga marka ng butas. Ayan. May butas yan dyan. Susundutin natin yan guys. Ayan, nakikita nyo ang dumi sa loob. Ayan. Kaya yan, walang persa. Dahil bararado na ang mga butas. Walang minor. Walang persa. Namamatay siya kapag pinakambyo mo. Dito yan. Yung kumakalabog naman ang cambio, nandun yun sa gilid. Ito. Palalambutin natin guys. Bababahan natin ang silver spray. Yan guys, dahil wala na tayong throttle cleaner, ito na lang ang nilalagay natin dyan. Yan, bababahan natin ang WD-40. Babad natin yan para lumambot yung dumi. Kahit ano naman ilinis nyo dyan, pwede yung gasolina, pwede rin basta aalis yung dumi or malulusaw. Ayan. Lulusawin natin guys ang dumi. Lahat hanggang dyan sa jeep.
Lalakaran natin yan hanggang sa Sabado. Dahil bukas ay BO. Lagyan lang natin yan ng ganyan guys para mababad siya. Siya nga pala guys, ito huwag niyong kakalimutan ha, may butas yan dyan. Sinabi ko na yung kanina na may butas yan dyan. Ayan o. 4 na butas. Kailangan yan guys, hindi siya barado. Ito barado siya, kaya sinundot-sundot natin. Ginamitan natin ng panundot na ganito. Ayan o. Sinusundot natin yan, tapos hinahanginan. Ayan. Tapos itong mga jet, ang hirap tanggalin, kaya susundot-sundutin na lang din natin guys, ganito. Ganyan, discard na lang din natin. Dahil baka masira pa yung jet. Wala daw jet guys. Ganyan na. Tapos yung ilalim, lilinisan nyo rin ito. Yung ilalim nito. Yung kinakabitan nyo dyan sa ilalim para malinis. Kasi ito may check ball din yan dyan guys. Hindi rin matanggal. Kaya linis na lang. Sundot-sundot na lang tayo. Para medyo maalis yung dumi. Tapos guys, yung mga daanan ng hangin. Ayan. Okay. Ibababad natin yun guys. Pati ito. Ibababad natin sa WD-40. Kapag may barado nga pala ito, sundutin nyo rin. Kagaya nito, barado yan guys. Ayan. Susundutin nyo rin yan. Hindi mawala yung bara. Para maganda ang takbo ng makina o ng sasakyan o ng boat o jet boat. Okay? Para wala siyang hinig, wala siyang nadidelay o nanginginig muna kapag may revolution ka. Lahat yan kailangan malinis na malinis guys. Ayun. At ito namang dalawang ito. Ito yung shower guys, shower. Na kapag mag-i-start ka, ipa-prime mo or i-accelerate mo muna para lumabas yung gasolina. Para pag-start mo, 1 click. Ito rin yan guys. Yan. Barado rin. Itong isa, ayos. Itong isa, barado. Dito yan guys. Isang butas na yan. Ayan. Tapos ito. Ito naman yung bomba niya. Ayan boss, umuwi na natin. Ayan na. Tingnan nyo, kailangan malinis na malinis ito. Hinahanginan yan guys. Hinanginan ko na to kanina, nalinisan ko na to. Kaya ikakabit na lang natin yan. Air cruiser, carburetor. Ito na yan. Yan, kanina stuck up yan. Hindi yan gumagalaw. Ngayon, gumagalaw na. Yan. Yan guys. Lagay natin ito.
gasket nito. Ganyan ba? Oo, tama, ganyan nga. Ang carburetor hindi naman yung pinapalitan ng repair kit. Linis lang ang ano yan guys. Pero ang iba, pinapalitan nila. Siguro palitan na rin, kaya pinapalitan nila talaga nila. Guys, nilagyan natin ng kaunting gasolina para may pundasyon na siya sa loob. Meron na siyang pundasyon. Ito. Kailangan hindi yan guys. Ngayon, lambutin guys ha. Guys ha. Ito. Dito. Tapos ito naman guys, dito rin yun. Hawak mo
pumasok ng pin. Ba't ganun? Ayan. Ayan guys, ipasok na natin. Hilot-hilot pa kasi natin itong close para hindi siya, anong tawag doon? Hindi siya overflow. Nakalimutan ko na. Ganito ba yun? Ganito pa ba? O mali ka? Ayan, okay. Tornilyuhan muna natin ang 2 piraso. Titingnan natin kung mag-shower na gasolina. Pag mayroong mag-shower na gasolina guys, okay na yan. Wala na yung bara. Sikat muna natin yan. Mamaya na natin adjustan. Okay, tingnan natin yan. Tingnan nyo yan. Yan, meron yung lumalabas na gasolina. Sumasama na sa hangin. Pagbukas, nakita niya sumasama sa hangin ang gasolina. Hindi siya kita masyado dahil maliit lang. Yes, ngayon naman ito namang pump ang ating titingnan kung nagbubumba na. Ba't wala? Kulang pa ba ang gasolina? Parado pa rin siguro guys. Yan guys, nahirapan tayo magtanggal ng bara dito. Yan o. Diyan saka dito. Ngayon, lalabas na yan guys. At na rin siyang napagtyagaan ng kahit papano. Tingnan nyo. Init-init pa natin. Yan guys. Lumabas na guys. Tingnan nyo. Kahit lagyan natin yun ng kaunting petrol or gasoline. Yan. Tingnan natin kung lalabas na ba. Yan. Kahit hindi natin hanginan. Ayun. Ayun na guys. Na. Magsha-shower na yan guys dito. Dito. Hirapan tayo
Discarding Pinoy. Yan guys, ito na nga pala. Inulit natin kanina dahil hindi siya nagbubomba guys. Ngayon, nagbubomba na yan. Tingnan nyo. Ayan. Ugawang click na yan guys. Oh. Nice na yan. Yan kasing bomba na yan guys, extra power yan sa arangkada. Kumbaga, dagdag gasolina yan sa arangkada. Yan. Ngayon nilagay na natin ito guys. Itong shut off valve. Ito na yung shut off valve nya or choke. Pwedeng shut off valve, pwedeng choke. Bahala na kayo kung sino itawag dyan. Ayan. Ayan. Mahirap kapag barado kasi guys. Kailangan pag nagbubuo kayo ng karburador, lalamanan nyo na ng gasolina para nakikita nyo kung gumagana or hindi yung mga butas. Ayan. Okay, malinis na. Pwede na natin siyang i-install dun sa dati. Ayan na, ito nga pala. Adjustan natin ang yung hangin. Ito yung sa hangin guys. Ayan. Ito yung air fuel mixture. Kakabit na natin dun guys. Ito na guys, ilagay na natin yung carburetor. Subukan natin paandarin kung maandar na siya. Pero umandar na to. Kung may minor na ba siya. Yan. Subukan natin guys. Kahit bara-bara class pa yan. Ito nilinisan din natin ang loob niyan. Ngayon ipaprime natin guys. Ganito pag prime yan. Tingnan natin kung one click. Paandarin natin guys. Ayan. Start. Patayin natin. May minor na siya. Tinapon niya lahat ng dumi sa loob ng kanyang exhaust. Ayan. Yan, subukan natin. Paandar natin ulit. Kung aandar pa ba. Ayan, kanina wala siyang minor guys. Conflict. Ang ganda ng minor guys. Lahat siyang kaya nito. Okay na guys. Patatakboy natin yan sa dagat.
Ito naman nag-alarm yung dip. Ayan, nag-alarm ang dip. Yung lalim niya nag-alarm. Napakababaw. Ayan. Oh. Wala siyang tumutulo na gasolina or hindi siya nalulunod. Ganun lang guys ang paglilinis ng carburetor. Bukas titistingin natin sa dagat. Yan guys, kapag nga pala kumakalabog ang transmission pag kinakambyo nyo dito or pag kinakambyo nyo, ito yan guys ha. Yan, i-adjust nyo yan. Kasi yan ang palaging problema nyan, itong switch na yan guys. Ngayon subukan natin i-cambio. Bandarin natin. Tapos kapag matigas din i-cambio, doon din yan ang problema nyan guys. Kumakalabog at matigas. Ngayon bandarin natin. Cambio natin. Ayan, ayun, hindi siya nagkakalabog. Maganda siya guys, maganda. Kailangan sa dagat natin yan titistingin ng maayos, dahil pag dito baka masira yung seawater pump nya. Rubber lang kasi yun guys, nandun yun sa pump o sa transmission. Ano nga pala boss yung ano, yung hindi umaandar na jetbot. Ayun, ayos ko siya. Okay na, napakaganda ng andar, napakatining. Wala kang maririnig na ingay. Mamaya gagala tayo guys sa dagat. Tingnan natin kung mainit ang exhaust. Hindi. Ayos. Ganda. Dito sa parting unahan naman tayo. Yung fuel lampas pa ng 1/2. Yung RPM nya 25. Yung oil pressure mga 50 yan, 50 plus. Ang trim nakataas pa. Ang battery 13.9. Yan, ayos guys. Ang temperature, mamaya magala tayo. Naka-open guys para makita natin kung may mga leak, dahil matagal itong na-stuck at hindi napapaandar.